Hi guys, it's November 4, 2025 na. Then kung makikita nyo yung paligid natin, yung kaulapan is medyo makulimlim pa dahil kagabi lang biglang sumulpot yung ulan. Dahil nga ako'y pauwi pa lang kagabi, tapos naglaba pa rin ako. Medyo ayan, di ko alam kung natuyo yung sinampay ko, pero ang binala ko naman talaga is patuyuin siya sa hangin, which is electric fan or clip fan. Then yun nga, nandito ako ngayon sa rooftop, kung makikita nyo guys. You know, sipag naman ni tatay. Sabi ni tatay kaganina, nakausap ko siya, taga Himlayan daw siya. So ngayon nagsa-sideline siya, maggamas ng mga damo dahil nga makapal na yung damo. So ayun, kahit ganito yung panahon, nag-sideline si tatay kasi nga alam niyo naman ngayon mahirap ang buhay, 'di ba? Pag hindi tayo nag-sideline, wala tayong kita, wala tayong pagkain. So ganun talaga kahit may edad na, wag natin silang maliit, wag natin silang sabihan na hindi nila kaya, kasi sila minsan hindi natin masasabi na ang katawan nila is sanay pa sila sa mga kayod, kalabaw, mga ganun. Shoutout tatay. Nag-ano ako tay? Nag-YouTube. May naparinig nyo? Oo. Nag-YouTube. YouTube yung sa video. Ayun, nag-try lang ako. Kinaba ka? Nagbibideo ako. Nagkain na kayo tay? Kumain na kayo? Kumain ako. Ako hindi ko masalba na nakika pa eh. Opo. Magkakilala kayo nung ni ate. Magkakilala po kayo ni ate. Tama ko sa kawain si Ate Chris. Si Ate Chris. Oh. Kilala ko si Ate Chris. Kami lagi na kay Mama Mary. Sa yun? Sa kantin nagtatrabaho po? Sa kantin? Naro si Ate. Nasa Ate sa baba. Hindi po. Si Ate Chris po sa nagtatrabaho po yun sa sa kantin. Oo. Kahapon sana ako narito. Ko lang ipinutang pa kahapon. May lakad pa kayo kagahapon. Kahapon. Buti nga ngayon ay medyo hindi na gaano madilim, makulimlim tay. Napakabait ni Ate Chris. Hindi talaga, wala akong masasabi sa tao. Napakabait. Oo. Maraming taong natutulungan. Sino po ba si Ate Chris? Napakabait. Sino po yun si Ate Chris? Sino si Ate Chris po? Yung may-ari yata nito. Si Ate Marit po yun. Ano tunay na pangalan? Marita. Marita. Oo. Ako nabiyasan ng tawag eh. Oo. Akala ko rin si Ate Chris po eh. May kilala rin po kasi ang Ate Chris eh. Tauhan niya po ni Ate Marit. Ang dami nyo pang gagamasin tayo niyan. Marami pa yung gagamasin doon sa dulo pa. Ako abutin din ng kuwan eh. Hindi naman siguro uulan po tayo. Hindi naman uulan. Ako abutin din isang linggo. Ako may trabaho rin. Oo. Asa po ba kayo nagtatrabaho? Ako naglalako ng mga kulambot kumot. Nagdala ko kayo ng kulambot kumot. Saan po kayo, may pwesto kayong sarili? Yan ang trabaho ko. Pero may pwesto po kayong sarili? Malayo rin nararating ka. Inta, laik. Ang layo nga nun. Tagnatay. Yan. Kamusta naman po yung kita nyo? Hindi naman ang tao ikuan. Mababait na. Oo. Ay, kamusta naman tayo yung kita nyo? Malabasa ang tao pag naglilingkod sa Panginoon Diyos eh. Pero kakain ka pa. Totoo yun tay. Kailangan na tayo. Talaga. Nagdadasal tayo. Dahil kasi minsan... Ako medyo utay, may edad na rin. Oo nga po eh. Kasi 71 na eh. 71 na po kayo? Oo. Misis ka, wala pa. Misis ko yung 68 lang. Parito din yun. Opo. Pag sanay po tayo sa trabaho, parang po, kahit tayo talagang naghanap tayo ng sideline tayo. Kakasabado, kami nasa Pasong Kawayan. Pasong Kawayan. Kami nag-ano kay Mama Mary. Kasama namin si Ate Marisa. Yung nakapunta na po ako doon. Sa Pasong Kawayan? Opo, isang beses po. Salamat naman sa Panginoon. Oo. Po doon, dinarayo po yun po. Napakabait ng tao. Oo. Wala ako masasabi. Napakabait. Napakabait.
Opo, isa rin po ako sa natulungan ni ate. Oo. Maraming natutulungan na tao yan. Nung ako po'y walang trabaho, natulungan din ako ni Kaya ate. ang trabaho ko rin eh, kahit mahina, ayos naman ang gawa. Oo. Ayusin ko pa, bubunutin ko pa rin yung mga nakalamang yan. Po. Daming talbos na po, ano po? Dami ng talbos gamot. Napakabait yate. Oo. Mga pinagpapala ang mga mababait na Talaga. tao. Totoo po yun. May anak na pinagagamot. Ah, Yung dinadialysis, linggo-linggo yung 3 beses. sinisimba niyo po ba siya dun sa Pasong Kawayan? Oo, dinadala namin to. Ah, Kami dinadaanan ako ni ate. pero matagal na po kayo dun. Oo, matagal na. Hmm. Kami may mga ilan na taon na riyan, mga Opo. 2 taon na. Walang imposible ano po. Walang imposible, tuloy-tuloy lang. Oo. Ang aking anak ay hari nga sana ma-recover. Oo. Pinagaling. Nasa amin ngayon si Mama Mary eh. Si Mama Mary po. Doon dinala sa amin. Doon inilipat nung isang nung biyernes. Ano po yung binabahay-bahay po? Bahay-bahay. Oo. Hindi na nakasundo. Uli-uli na lang si Mama Mary sa amin sa Himlayan. Oh. Sabi mo, kung sino napapaibig magpasal tayo. May talbo siya. Baka may kamote na po dyan. Sipag ni tatay oh. Yung anak, Sa akong ito. yung anak ni tatay nagdadialysis daw. Bali, 2 taon na po kayo, tay? Ha? 2 taon na kayo dun sa Pasong Kawayan sumisimba? Oo, doon ako napuntasin ba kami sa Pasong Kawayan pagkakasabado. Tuwing Sabado. Mahina kasi yung Sabado, eh. mahina yung pandinig ni tatay, kaya pasensya na kayo. Pero ang sipag ni tatay, no? Ano po to, nagsa-sideline po kayo para dun sa anak niya po? Nagda-dialysis? Mahirap na akong kausap po ito, mahina. Mahina na po pandinig nyo. Nakakarinig pa, wala ah. Parang konting-konti lang po, ganun yung Oo. pandinig nyo po. So, ayun po guys, nakalungkot man po yung kwento ni tatay. Kaya minsan parang hindi kami Para hindi mabigat. magkaintindihan kasi si tatay po ay mahina na po ang pandinig niya. Yun nga, tapos sabi niya, naikwento niya tuwing Sabado daw nagsisimba daw siya sa Pasong Kawayan doon kay Mama Mary. Then iniikot daw si Mama Mary sa mga bahay-bahay yung. So sana yung anak ni tatay na nagdadialysis sana gumaling na siya. Walang imposible sa Panginoon, kay Mama Mary, sa Diyos, sa taas. Basta mag-pray lang tayo. Alam naman nating maraming taong dumaranas ng problema, pero huwag tayong sumuko. Kumapit pa rin tayo sa Panginoon dahil tayo, hindi niya tayo, sinusubok tayo ng mga problema dumarating, pero hindi natin kailangan sumuko. Naway patatagin natin yung ating kalooban, yung ating isip. Unawain natin yung mga problema, yung problema dumarating. Kailangan isipin natin kung paano natin masusolusyonan at haharapin yung mga problema pang dumarating sa ating buhay. Huwag tayong panghinaan ng loob. Pag tayo nanghihina yung loob o pinanghinaan ng loob, magdasal lang tayo, ipag-pray lang natin yan kay God sa simbahan yan. Punta tayo sa simbahan, manalangin tayo ng taimtim yan. Papakinggan niya tayo, hindi naman agad tayo niya binibigay yung ating kahilingan, pero antayin pa rin natin. Walang imposible, yun lang. Yun, thankful ako na nakilala ko si tatay. Kahit sa ngayong araw na to, yun, medyo nakita nyo naman na narinig nyo yung aming conversation dito sa video, na bait-bait talaga ni tatay, walang masasabi para sa anak niya na nagagamutan. Yun lang, maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. Ipopost ko rin to sa aking TikTok or YouTube channel. Pasensya na kayo dahil bagong gawa lang to. Alam ko marami akong account dati sa YouTube.
tsaka sa TikTok, tsaka sa FB. Kasi nga hindi nga nagpatuloy-patuloy kasi hindi ko pa naman alam kung paano patakbuhin yung video, kung ano yung content na dapat kong i-upload. Marami akong naging violation. So ngayon, bago tong FB ko, sana supportahan nyo po guys. Yun lang, bye bye. Ingat-ingat po. God bless everyone.